update doon naman po sa nakitang kahina-hinalang bagay sa Center Island ng Diokno Boulevard sa Pasay kaninang umaga. Malapit po kasi yan sa gusali ng Senado. At may ulat si Marisol Abduraman. Marisol? Pia, oo, gaya nga ng sinabi mo, approximately nasa 200 meters lang ang layo mula sa gate ng Senado kung saan nakita nga itong IED doon nga sa compound. At sa mga oras na ito, Pia, nagsasagawa nga ng pagpupulong ang SITG, ang Special Investigation Task Group na binuo ng NCRPO ngayong araw. Ito para matutukan nga ang dalawang separate na insidente. Bagamat, Pia, no, hindi pa talaga nila masabi sa ngayon kung magkaugnay nga ito, pero inaalam, Pia, no, kung sing ba yung IED na sumabog sa DOJ kaninang madaling araw, that's approximately 12:26 ng madaling araw. At yung IED naman na nakuha doon naman malapit sa gate ng Senado. So aalamin kung isang grupo o ilang individual ba ang nasa likod nito at kung magkaugnay ito or kung same na IED. Sa ngayon, Tia, wala pa tayong balita tungkol doon sa resulta kasi dinala na sa crime lab ang IED na na-recover. It was confirmed by the authorities na IED nga ito, pero kung anong klaseng IED, hindi pa nila ito masabi sa ngayon. Hindi pa nila makumpirma kung ano talaga ang motibo sa nangyari. Bagamat, sabi nga nila, hindi ito may kakailapian na nadiskubre at nagkaroon ng pagsabog few hours bago itong sona ng Pangulo. So posible raw na gusto lamang manggulo o manakot na mga gumawa nito. So magsasagawa sila ng backtracking, Tia, bukod doon sa kanilang meeting na isinasagaw ngayon para matrace kung sino ang mga nasa likod nito. Tia. Sola, sa ngayon ba, nadadaanan pa rin ba ang Diokno Boulevard dyan sa Pasay kung saan natagpuan yung IED? Oo, Tia, kasi na-discover ito sa ilalim ng isang towing truck. Actually, 12 midnight, napansin na raw ito ng mga tauhan ng truck, pero hindi nila ito gaanong binigyan ng pansin kasi akala daw nila kung anong bagay lang. Pero nung paalis na sila kaninang alas 8 ng umaga, naghinala na sila na itong IED kaya agad na ni-report. Mabuti na lamang, Pia, at mabilis ang naging responde ng Pasay City Police K9 and EOD unit kaya agad na ialis doon sa area ang nasabing IED at nadaanan naman kaagad yung lugar. Agad-agad naman, Pia, kasi maliit lang na ialis agad ito. So na-clear kaagad yung area, Pia. Meron ba tayong impormasyon, Marisol, kung anong paghihigpit ang ginawa sa seguridad sa paligid naman ng DOJ? Kasi gaya ng sinabi mo, meron ngang sumabog na IED naman doon. Sa pagkakaalam natin, Pia, no, ongoing pa rin ang investigation pati sa insidente sa DOJ. At kanina nga, yung huli nating nakong impormasyon at base na rin doon nga sa isang team natin na nagpunta ng Pia, may mga na-deploy na rin doon ng mga sundalo, hindi lamang para magsagawa ng investigation, kundi para mag-secure na rin sa area. Gayun din yung mga police na nag-intensify ng security doon sa area. Sa isang pahid, Pia, sinigurado naman ng DOJ na everything is under control at nananatiling secure ang buong DOJ compound, Pia. Alright, at Marisol, meron panghuli na lamang, no? Meron bang itinakdang kumbaga deadline ang Special Investigation Task Force Group ng NCRPO para malaman kung sino or kung sinong nasa likod ng mga IED na to, kung iisang grupo lamang ba or individual ang nasa likod nito dahil bukas meron pang kontrason ang minorya, marami pang magaganap sa Senado tapos meron pang pagpapatuloy ng impeachment trial. That's right, Pia. Yun talaga yung ating tinanong, meron ba kayong timeline or deadline kung how soon you can be able to find it out? Kaya nga agad daw silang bumuo ng SITG kasi hindi lang iisang insidente. After nga nitong insidente sa DOJ, may nakita ulit na IED. Bagamat fortunately, Pia, hindi nga ito sumabog. So ito yung gusto nilang alamin kung iisang individual, iisang grupo lang ba ang nasa likod nito or kung magkaugnay nga itong dalawang insidente. So ang pangako naman nila sa atin, Pia, updatean tayo kung agad-agad na meron silang mukhang information dahil nagka-coordinate na ngayon ang MPD at SPD na nakakasakop doon sa dalawang magkahiwalay na insidente. At aalamin din, Pia, kung same ang IED kasi hindi pa matukoy sa ngayon kung anong klase talaga itong mga pampasabog na ito, Pia. Alright, maraming salamat, Marisol Abduraman. Kasama rin po nating nagbabantay sa Batas ng Pambansa si Ian Cruz. Ian, anong update dyan? Yes, Pia, mahigpit pa rin ang seguridad dito sa Batasang Pambansa dahil malapit na nga ang State of the Nation address ng Pangulong Bongbong Marcos. Alam mo, Pia, pagpasok pa lamang natin dito kaninang umaga, talagang mahigpit ang seguridad pero lalo pang humigpit yan nung bandang hapon na, kung saan nga pagpapasok ka sa mga gusali, bukod dun sa pagdaan mo sa mga metal detector, pagpasok ng mga bag dun sa mga x-ray machine, ay talagang kinakapkapan pa ang bawat tao
na pumapasok dito at Pia, talagang napansin natin na kakaiba yung higpit ngayong araw na ito, no, o dun sa mga ibang araw ng SONA na napagdaanan natin dito sa Batasan. At kanina, Pia, ay nakausap natin si NBI Director Melvin Matibag, at ang binabanggit nga niya sa atin ay nagpadala siya ng mga agents para nga imbestigahan yung pagsabog doon sa harapan ng Department of Justice kanina madaling araw, particularly doon sa Padre Faura Street, at syempre may nakuha din na sinasabing IED doon naman malapit sa Senado. Sabi ni Matibag, tinitingnan nila kung may correlation ba yung dalawang IED na yan, at sa huli nating pakikipag-usap kay Matibag bago nga siya pumasok dito sa plenaryo ng Kamara sa pagdaan niya dito sa North Wing, ang binabanggit naman niya ay yung forensic unit ng NBI ay sinusuri na yung mga pieces of evidence na nakuha doon sa Maynila at sa Pasay City kaugnay nga nung mga IED na yan. At sinabi rin ni Matibag, Pia, na nakikipag-ugnayan sila sa lahat ng mga law enforcement agencies at mga intelligence units ng gobyerno, pati na rin sa USAA, parang malaman talaga nila ang punot dulo nitong insidente ng pagsabog ng dyan sa may Department of Justice at yung nakuha nga na hinihinalang IED dyan sa malapit sa Senado. So dito naman, Pia, sa North Wing ng Senado, sa ngayon ay halos wala na tayong nakikita na dumadaan dito sapagkat ang sinabi kasi kanina talagang dapat 1 hour prior doon nga sa SONA ng Pangulo ay dapat nasa loob na ang mga mambabatas, sa mga senador at yung mga guest nila na nasa gallery naman itong batasang pambansa. At Pia, nakausap din natin syempre ang ilang mambabatas, karamihan sa kanila ang nais silang marinig sa Pangulo ay tungkol sa paglaban sa korupsyon. Yung sinasabi nilang karugtong nung sinabi ng Pangulo na mahiya naman kayo. Kabilang sa nakausap din natin dito si Senador Joel Villanueva, na alam natin kabilang dun sa mga sinasabing may kaso dito sa flood control scam or sa mga inuugnay sa flood control scam. Pero sabi naman ni Villanueva, hanggang sa ngayon ay wala pang kasong naiharap sa kanya sa kabila nga ng pag-submit niya ng kanyang sarili sa iba't ibang mga investigation agency, kabilang na ang DOJ at ang Ombudsman. At sabi ni Villanueva na nais nga raw niyang marinig mula sa Pangulo na sana may mapanagot dito nga sa flood control scam. Nabanggit naman sa atin ni Congressman Percy Sendanya na Akbayan na sabi niya, ang tingin nila ay tila gobyerno ng sachet ang ating gobyerno ngayon sapagkat tingi-tingi daw yung pagtugon sa kahirapan at lalo na dito sa korupsyon, at kailangan daw ng mga konkretong solusyon dyan. Si Congressman Richard Gomez ng Leyte, ang sinabi niya, ang nais niyang marinig ay ang patungkol sa paglaban sa droga sa ating bansa at syempre sa korupsyon, at nais din niyang marinig yung konstruksyon sa mga school buildings na dapat daw talagang tutukan ng ating pamahalaan para nga sa kinabukasan ng ating mga kabataan. So yan nga, Pia, patuloy ang paghihintay ng mga bisita ng mga mambabatas at senador sa plenaryo ng Kamara, at inaasahan nga ang pagdating ng Pangulo at alas 4 ng hapon ay bibigkasin na niya ang State of the Nation address sa ikalimang pagkakataon, Pia. Alright, Ian, nakita natin kanina yung live na kuha sa loob ng plenaryo kung saan ilan nga sa mga mambabatas ay nag-aabang na. Ilan sa mga nakita natin kanina, si Representative Bong Suntay, ilan sa mga senador at mga mambabatas na nag-aabang na. At nakita rin namin, Ian, sa likuran mo yung live screen kung saan naroon si Undersecretary Claire Castro. Ito ba ay para dun sa mga papasok pa lamang ng plenaryo para kumbaga habang naghihintay, meron rin silang napapanood at kumbaga parang may backgrounder na sa aabangan sa SONA ni Pangulong Marcos. Yes, Pia, may nakikita nga tayo na big screen dito kung saan pwede talaga na yung mga wala sa plenaryo, kaya ng mga narito sa North Wing, ay makita yung sasabihin at marinig ang sasabihin ng Pangulo. At sa ngayon nga nakikita na natin itong mga choppers na inaasahang ito na ang naglululan sa Pangulo at doon sa kanyang mga kasama, at inaasahan syempre na maglaland yan dito sa helipad ng batasang pambansa, at syempre inaasahang sasalubungin ng Pangulo ng mga pinuno ng Kamara at ng Senado.
at didiretso sa holding room ang Pangulo at eksaktong alas 4 inaasahang magkakaroon ng joint session ang dalawang kapulungan ng Kongreso at sunod na niyan siyempre ang pagbigkas ng Pangulo sa kanyang State of the Nation address ngayong 2026 p.m. Alright, Ian, meron bang naging pagbabago doon sa security plan ni Pangulong Bongbong Marcos ngayong araw na ito? Dahil nga, wala nga, sabi nila walang direct threat, pero nagkaroon ng IED na natagpuan sa may Senado, tapos meron ding sumabog sa may DOJ. Well, Pia, wala namang binabanggit sa atin na binago ang security kasi latag na talaga sa labas, napakaraming mga pulis, dito rin sa loob, may mga security personnel na alam natin na naka-uniforme, merong mga hindi naka-uniforme, pero talaga Pia, ang naramdaman natin yung bandang hapon na iba talaga na may mga K9 units talaga na nakakalat at yun nga pag pumapasok kami dito sa mga gusali ay talagang kinakapkapan isa-isa, pati mga bag ay binubulat-lat kahit pa nga dumaan na yan sa scanner o sa x-ray machine